morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Araw-araw magpupuri ako sa'yo. Araw-araw sasambitin ng labi ko. O kay buti mo sa akin, nang ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi na
kita, Panginoon. Ikaw ang dakila, Diyos ang tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Araw-araw magpupuri ako sa iyo. Araw-araw sasambitin ng labi ko. O kay punin mo sa akin, nang ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Day Live, Alive. At sa umagang ito, abangan niyo po mamaya ang ating mga kapatiran na makakasama natin ngayong Saturday na to. But for now, welcome po natin si Sister Linda para po sa ating VOTD. Thank you, Lord. Good morning po sa inyong lahat. Huwag kayong aalis. Kung may ballpen kayo, kunin na po ninyo, tsaka notebook para sa ating BOTD. Ito po yung word of the Lord for today. Matatagpuan po siya sa Colossians 1:26 and 27. The word of the Lord. The mystery that has been hidden from ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them, God has chosen to have known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. The word of the Lord. So mga kapatid, ang naging title ko po dito, We Lack the Inner Awareness of Christ. So marami po sa ating mga Kristiyano, kaya sila hindi nagiging victorious Christian is hindi nila alam itong sinulat po ni St. Paul that Christ is in us. Pag na-comprehend mo po yung vastness of that verse po, makikita mo na magiging victorious Christian because you're not living by yourself, kundi Christ is in us. Di po ba natandaan ninyo na the Lord made us the temple of the Holy Spirit. So nasulat po ni Paul to nung nasa prison siya sa Rome, na naka-receive siya ng news na may problema po sa church of the Colossians. Ang naging problema po dito ay nagkaroon sila ng false teachings, false beliefs, false doctrine. Parang yung kanilang mga traditions, tsaka yung mga beliefs nila, they blend it together at doon na po sila naniwala. So, ang nangyari po, nung na-receive ni St. Paul dito, kaagad-agad, inarrest niya po itong problema ito at kinausap niya yung mga false teachers na ang kailangan nyo, Christ is all you need. He is sufficient. Siya lang ang kailangan nyo, hindi na ninyo kailangan yung mga ginagawa, yung mga naiisip nyo na mali. Meron pa pong naging problema doon na sabi ng mga false teachers na ang spiritual matters daw ay mahirap siyang intindihin at hindi daw po siya para sa lahat, kundi para sa ilan-ilan lang po. So, inarrest din po ito ni St. Paul at sinabi niya, doon sa verse 27, the mystery, that the secret that has been hidden from generation to generation is now being revealed. And what is that secret? That Christ is in us. So, nabigay na po yung prophecy dati sa kanila na there is a coming Messiah, pero hindi po ni-reveal doon na si Jesus Christ ay mananahan po sa atin. Kaya po, privileged tayo ngayon na ni-reveal na ni Lord that Christ is in us. Hindi lang po yun, ginawa niya po tayong templo. Now, if you comprehend, kung maisip mo talaga na dito, yung Holy Spirit ay talagang magiging victorious Christian tayo. At kasi
alam po ng Panginoon na hindi natin kayang manahan dito sa mundo. Ngayon ang question, bakit pinadala kaya ng Panginoon ng kanyang Holy Spirit? Di po ba sabi niya sa mga disciples, maghintay kayo at ipapadala ko ang inyong helper. Nakikita po ni Lord dito that we are living in a fallen world, in a darkened society. Alam niya po na nakatira tayo dito, kasama natin yung nagbibigay, yung ating enemy at ang kanyang mga kampon. Kasama natin dito sa mundo. Sabi niya, hindi kaya ng mga anak ko na sila lang, kailangan nila yung power o kailangan nila ang helper. Kaya po pinadala niya yung the third person of the Trinity, the Holy Spirit, para po manahan dito. Ngayon, bakit nga niya pinadala? Kasi po, kailangan natin, hindi natin kaya po mamuhay dito without the Holy Spirit. Now, sino ba itong Holy Spirit na sa atin? Lahat po ng believers ay mayroong Holy Spirit. Lahat po tayo na naniwala sa ating Panginoon ay mayroong Holy Spirit. Every believer has the Holy Spirit. We are the temple. But the Holy Spirit does not control us. Sabi niyo, Sister Linda, totoo ba yun? Hindi tayo kinokontrol ng Holy Spirit unless we allow Him. Kasi kung kontrolado tayo ng Holy Spirit, hindi na tayo magkakasala at maganda na yung wala na tayong haharaping mga problema kasi kontrolado tayo. But He is not controlling us unless inallow natin. Ang Holy Spirit po ay hindi siya influence o hindi siya power, but the Holy Spirit is a person. Siya po ay person, the third person of the Trinity. Siya po ay may pakiramdam. Siya po'y nalulungkot, siya rin po ay masaya. Nalulungkot siya sometimes, inaalaw natin na bigyan natin siya ng kalungkutan. Hindi siya po makagalaw sa buhay natin, maski gusto niya tayong tulungan, pag hindi natin siya inalaw to take over yung life natin at yung guidance natin, ginagapos po natin siya dahil sa ating mga kasalanan at sa ating pagsuway po. Mayroon siyang feelings sa atin. So, yung pong infilling ng Holy Spirit, hindi siya lang one time, hindi lang siya nung baptism ng Holy Spirit, natapos po siya doon. Hindi po. Constant po yung kanyang presence in us, readily available pag hiningi natin ng tulong at tuloy-tuloy po siya, hindi po siya erratic. Ang erratic na sinasabi ko dito, sometimes nandyan siya, sometimes wala, hindi po. Constant po ang presensya ng Panginoon sa atin. Ngayon, question number 2, ano ngayon ang ministry ng Holy Spirit? Siya po ang ating helper. Pag humingi tayo ng tulong sa Kanya, readily available po siya. Kasi kailangan may partnership po tayo sa Holy Spirit na nakatira dito. And then if you comprehend talaga po kung ang Holy Spirit ay naririto sa atin, no amount of yung bang temptation na magkakasala ka. Kasi marirecognize mo, doon po sa temple, nandun yung kanyang presensya. Kung nandito yung presensya ng Holy Spirit, hindi natin siya kayang bigyan ng grieve o yung pong ginagapos natin yung power o yung nalulungkot po siya. And pag alam mo, nakasama mo yung presensya ng Holy Spirit, hindi ka talaga matatakot kasi mayroon kang helper. Ano pa yung ginagawa niya? Is watching over us. Ang ministry po ng Holy Spirit ngayon sa atin, kasi kailangan maintindihan natin o makomprehend natin na mayroong isang power, mayroong isang Diyos na nakatira dito sa atin. Ano naman ang ginagawa niya? Binabantayan po tayo hanggang sa pagdating
ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka nagkakasala tayo, sinasabihan tayo na mali yan. Siya po yung nagsasabi, siya po yung nagre-remind sa atin sa lahat po ng sinabi ng ating Panginoon sa atin. Sometimes kasi po, pagka nagbasa tayo ng Bible, hindi natin na-memorize, pero nandito po siya, di ba, sa atin. Kasi container tayo ng Word of God. The moment po na kailangan natin yung promises ni Lord na yon at yung kanyang Word, ang Holy Spirit po, ang siyang maglalabas nun. He will remind us of the things na sinabi ng Panginoon sa atin. Nire-remind niya tayo tungkol dun sa temptation na kinakaharap natin o yung mga problemang kinakaharap natin. Dito po sa sitwasyon natin sa pandemic na to, do you think walang Holy Spirit dito? If you comprehend na nandito ang Holy Spirit at may pandemic, tumataas yung mga numbers, magkakaroon tayo ng peace kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasama mo siya. So, He will protect you talaga po. So, ano pa yung ginagawa niya? He teaches us, sinisearch niya yung all things. Tinuturuan niya niya tayo. He is our great teacher in existence because He's the author of the Bible. Lahat ng hindi natin maintindihan sa Bible, ang Holy Spirit po, ang magtuturo sa atin, i-reveal niya of the truth of God. Pag mayroon tayong hindi maintindihan, mag-pray ka lang. Magpatulang ka, Lord, hindi ko po maintindihan yan. Because He is the great teacher in existence. Ano pa po? He gives us conviction. Pag umaharap tayo ng mga temptation, siya yung nagsasabing, anak, mali yan. He gives us power to overcome temptations niya. He guides and gives us light for every step we take. Pagka mayroon po tayong mga problema, siya yung magbibigay ng flashlight o light for yung mga steps na iti-take natin hanggang ma-fulfill yung promise ng ating Panginoon. He cannot be purchased. Hindi siya pwedeng bilhin. Hindi siya pwedeng i-imitate. Ito po ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin para nga bantayan po tayo. Bantayan, sinasanctify tayo, pinagagawa tayong katulad ng kanyang anak na si Jesus. Binabantayan tayo para nang sa ganon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo maiiwan dito, kundi magiging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, itong mga panahon na to, kung medyo hindi mo makomprehend na talagang Christ is in you, diin po ni St. Paul dito, the mystery that has been hidden from generation to generation, inire-reveal ko na sa inyo mga anak, na si Kristo ay nakatira sa iyo. Ginawa kang kitang templo ng Holy Spirit. Nandito po siya ngayon. And finally, mga kapatid, gusto kong ulitin sa inyo, pag nakakaranas kayo ng hindi maintindihan, mga problema, mga pains, mga kung ano po yan, alalahanin natin na mayroon tayong kasama at nakatira po dito sa atin at pagsumikapan natin na itong templo niya ay hindi mabahiran ng karumihan. And finally, let us always be aware that God is in us. Nakatira po siya dito. The Holy Spirit is God's seal. Yun po yung selyo niya that we are His children and we belong to Him. It is a pledge that He will do what He promised. Salamat po. Thank you, Lord. Let us all pray, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa word na ibinigay niyo po sa amin today. We are thankful, Lord, for being a part of this amazing revelation, Lord, for the church, that Christ lives in us. At alam po namin that if Christ is living in us, siya po ay laging nariyan, hindi kami hinihiwalayan, helping us, Lord, whenever we need help. At sa araw po na ito, Lord, may we ponder on this revelation and may we treasure it, Lord, and be grateful, Lord, for being a part of this revelation and for Christ living in us. And may we always be aware of the Holy Spirit that is within us. May we always be led by the Spirit, Lord, para ang lahat po ng gagawin namin
sa buhay namin ay mga bagay na nakakalugod lamang po sa inyo. And for this day, Lord, we offer it up to you. Kayo po ang mag-glorify sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin sa araw na ito. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. At ngayon po, sa araw na ito, meron tayong dalawang kapatiran na merong birthday. Today is Sister SP's 60th birthday. Happy birthday! Sister SP Sahul, 60th birthday po niya. At si Sister Marlene Neo ay birthday din ngayon. Happy birthday, Sister birthday. Marlene! Sige po, aawitan natin ang ating mga kapatid. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Sister SP! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Sister Marlene! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa dalawang kapatid natin. Thank you, Lord. At sa awitin po natin kanina na nauna, ito po ay requested by Sister Arlene Apaya. Araw-araw, magpupuri ako sa iyo. And for the second song po, birthday song, syempre. For Sister Marlene Neo, ang requested song po niya ay Hindi Ako Mangangamba. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kagabay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon.
Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus. Napaparangalan si Jesus. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Yan po ang kailangan nating maging desire every day na maparangalan po si Lord sa buhay natin. Happy viewing nga po pala kay Brother Bill Allen, na anak po ni Sister Annalyn, at kay Sister Linda Generoso ng Sacramento. Sister Linda Generoso, sinong nakakatanda sa inyo? Siya po ay kasama ni Sister Glo dati, di ba? Sa US Embassy na prayer meeting. Kaya, Sister Linda, kamusta po? At kay Ate Vicky Castillo Kabiling, na kapatid ni Sister Connie. Ayan. Kamusta po? Nasa San Jose, California. Lahat po sila ay nasa California. Sacramento ba is California? Still California. Ayan. Maraming salamat po at nakakasama namin kayo. At sila po ay ilan sa mga tuwang-tuwa. Si Sister Linda nga, Generoso, sabi niya, thank you Lord daw at nakapag-fellowship siya ulit sa Comfy, sabi niya. Kaya dati natatandaan ko, nung last na punta namin ng Amerika, ang last day namin, last outreach namin ay sa Sacramento. Usually po yun, ang kasama ko si Pastor Alex tsaka si Kuya Nandeng. Usually yun, Talin, maaga kaming maalis kasi 6 hours to 6 to 7 hours ang biyahe. So, madali na yun, 6 to 7 hours na yun. That time, pinakain nila kami sa labas kasi uwi na kami ni Pastor noon. Nag-buffet kami sa labas. Umalis kami doon, 9 o'clock. Di ba? 9. Kinabukasan may fellowship. Tapos, tulog si Kuya Nandeng. Tsaka si Pastor. 9 kami umalis ng Sacramento. Nakauwi kami ng LA, 1 o'clock. Grabe. Sabi ni Kuya Nandeng, wag mo nang uulitin mo, sabi sa akin. Kasi mawawalan ka ng lisensya dito. Oo, meron ako mga sinabayan Pagka nag-slow down sila, mag-slow down din ako. Siguro meron silang mga device o kung ano man, Oo, pero wag niyo pong gayahin yun. Gusto lang makauwi agad kasi kinabukasan, magluluto pa kasi ako noon para kakainin naman ng fellowship kinabukasan. So, kailangan makauwi agad ng LA. Naalala ko yung pagka nandun ka na sa Gorman, pag nakita mo na yung anong tawag dun sa, yung skyline ba ang tawag doon? Yung mga ilaw ng LA, pag nakita na namin yun, yes! Konting oras na lang. Pag nakita mo na yun, dahil bundok-bundok, tapos makikita mo na yung ilaw ng LA, ayan na! Kahit na mga
mahigit 2 hours pa yun eh. Pero tuwang-tuwa na kami noon kasi malapit na. Yan. Thank you, Lord po. Aba, si Inang Tuning ay nanonood. Ay, Sister Tuning ng Anuling. Good morning po. Kamusta po kayo, Nanay Tuning? Thank you, Lord. At kay Sister Fe Nara na nawala daw at nagbakasyon yata sa anak niya. Tapos ngayon nakabalik na siya. Kaya nakakanood na siya Ay, ulit. Sister Fair. Oo. Thank you, Lord po, for watching, mga kapatid. At kay Sister Noemi. Domingo, Sister Noemi. Grabe. Bilib ako dito kay Sister Noemi. Everyday nagbabike. Sister Noemi, palagi ko ang payat mo na, no? Pag nagkita tayo. Kung saan-saan nakakarating si Sister Noemi, pero kasama niya si Lord, kaya iniingatan siya ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang ganda pala ng background natin. Sa Japan yan. Hi. Oo, nakapunta tayo dyan, di ba? Gondotologo John. Babalik tayo doon, Cory, ha? Huwag ka munang uuwi. Babalik tayo. Okay. Mga kapatid, sa mga nanonood, sige ako na lang. Hindi mapanood ni Brother Bobby daw yung ating isa-send lang ang link natin. Sige ako na lang. Mamayang konti, Brother Bobby, ha? Okay. Thank you, Lord po. Para po sa ating memory verse. Last day na ngayon ng ating memory verse, ha? Ang ating memory verse for the week ay makikita po natin sa Psalms 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. Yan. At sa atin pong una, memorize mo, Talin, yung una. Proverbs 3, 5 to 6. Gusto mo ikaw? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge God. He will direct your path. Ayan. At so, second week naman po natin is Matthew 4:4. It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Yan. Last day na ngayon. Na-memorize niyo po ba, mga kapatid? Sabay kayo, ha? Bala kayo. Kung ayaw sumabay. Basta ako, nakakatatlo na ako. On the way to the fourth na, mga kapatid. Ano? Thank you, Lord, po dito sa ating memory verse na ito. At para po naman sa ating Chris Talk, ang deadline po nito ay Monday noontime. Okay. Para malaman niyo po na talagang ang cut-off namin ay noontime, i-video namin yung time na ikakat na para makita niyo po kung ilan ang mga scores ng ating mga likes. Ang nakakatuwa dito, mga kapatid, yung mga tinignan ko binisita ko kasi, ang dami ng, for now, parang ang leading kila minister ay yung kay Zea, for now? Gelido. Ha? Alam nyo kung bakit? Tinignan ko kaya, karamihan ng mga likes po nila ay hindi pa natin member. Which is good. Kasi ito po ay, at saka nakakatuwa sila kasi senior nila yun sa friends nila na dapat gawin po talaga natin. Isa sa mga purpose natin, sasabihin nila sa mga friends nila, friends, please like and share. O, di ba? Yung Chris Talk natin, yung Comfy natin, yung page natin. So, please like and share. Tapos nung nakita namin po yun, hindi natin mga members yung mga nag-like. In that way, kahit papano, nakapag-minister tayo sa kanila. Tsaka pagka binisita nila yung page natin, makikita nila po yung mga, some of them will be curious kung ano yon. At pag inopen nila, makakarinig sila ng Word of God. Kaya po, ini-encourage namin kayo to share para po mabasa ng mga ibang friends po ninyo. It's a tie na? Tig 1K na ang Gelido and Borja. Oh. You still have up to Monday noon, mga kapatid. Yung mga, yung mga likes natin, up to now, meron pang heart akong nakita.
So, kung gusto nyo ma-count yun, sabihin nyo po doon sa friend ninyo na yon, napalitan yung heart into a like emoticon. Ano po? Para ma-counted po siya. At may prizes tayo dyan. Ano kayo? Ang first prize po natin for this month ay isang sakong bigas. Wow! Diba? Matagal-tagal po na biyaya yon. Oh, tapos may mga consolation prizes pa rin naman po yung mga kapatiran natin. And hanap po kami ng paraan kung paano po ito masisend sa inyo. Plus, mga kapatid, paki-remind, yung mga nanalo ng CD natin, kailangan nating ipadala yung kanilang mga prizes din. Sino ba nga assign ko doon? Si Ana na ang magte-take care nun. O sige, pag hindi po nakarating sa inyo, i-message nyo si Sister Ana. Kasi siya na po ang in charge doon sa mga premyo po ninyo, mga kapatid. Kaya, keep on sending your entries. Ang totoo, meron pa naman pong mga nag-send na. Kasi i-extend po natin itong Chris Talk for the children. Kasi meron pong mga, meron pong mga, kalang, wala ako. Okay. Hindi pa po kasi natapos yung children's edition kasi marami po ang mga nag-send. Sa children's edition na ito, isama niyo po yung mga infant. Pwede po. Meron kayang kapatiran tayo na nagpadala po ng niya, ng baby niya. Makita niyo kung paano para yung mga babies po ninyo, isama niyo rin po. Mga kapatid? Okay. Ngayon po, para sa ating last song, Talin. Sa last song po natin is requested by Sister Rose Iwata, Ingatan Mo ang Puso Ko. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan
Maraming salamat sa VFG para sa mga awitin na requested niyo po at sila ang umawit lahat ng mga yon. Kaya thank you. Thank you for watching po kay Sister Ormina Marquez at salamat din daw po sa panonood kay Sister Elizabeth Evangelista. Ayan. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Sabi ni Sister Noemi, papayat daw pala siya sa bike, hindi sa Zumba. Mas pumayat siya sa bike kaysa sa pagsusumba. Ano? Ayan. Thank you, Lord. Binabati ko rin pala po si Brother JR and Sister Marie na nasa Australia. Ayan. Sa umagang ito, mga kapatid, Saturday Live Alive. Alive na live ang magkaibigan. Meron po kaming something in common. Ano? Hula. Yes. Sana pinahula natin. Maya payabak po kay Kayungan Ken. Ayan, nandito po si Sister Luz and Sister Net. Bati daw kayo sa Kapampangan. Good morning. Kapangpangan daw. Maya payabak sa lahat ng Kapampangan. Tagalog yun eh. Maya payabak kay Kongan. Ayan, Sister Net, Mercado. Maya pabak ng ating pong Ginoo at karing hanggang Kapampangan, and good morning to all comfy people. Thank you, Lord. Ayan. Talin ikaw nga Kapampangan. Ako po, Mama Koken, kasi masanting po yung malyari ngayon. Pakiramdaman niyo po. Wabe! Ayan. Thank you, Lord po. At nakasama na, ay, mahirap yung on the spot na Kapampangan. Mahirap, Beb. Mahirap mag-translate. Oo. Ating ko pong sing-sing. Mahirap eh. Ating ko pong sing-sing. Atin ko pong sing-sing, netong yang timpukan, ama na iti, kang indong ibatan. Hop! Tama na! Tama na yun! Okay. Okay. Yung producer namin po medyo hyper eh. Kaya, okay. Sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat at pinaunlakan po ng ating mga kapatiran ng ating imbitasyon. Si Sister Net, second time niya na ito. Pero, alam niyo po, sa sobrang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay niya, kulang nga yung... Kahit nga matapos tong araw na to, kulang pa rin yun eh, para i-share niya yon. At first time naman po ni Tita Luz. Ayan. Dahil first time ni Sister Luz, siya muna ang tatanungin ko. Sister Luz, nanginginig siya. Tita, ba't ka ba nanginginig? Okay. Si Sister Luz po ay isang byuda. Tanungin ko sa kanya, anong year ba po siya natagpuan ng Diyos? At ano yung kanyang sitwasyon nung natagpuan siya ni Lord? Talus, anong year ba yon nung napunta ka? Comfy ka na agad, ano? 1987 po ako dinala ni Lord sa Comfy. Okay. Yun po kasi ang time na madami ako na-attendan na fellowship sa iba't ibang congregation. Ang father ko po kasi is Iglesia ni Cristo. Ang aking mga relatives po na close relatives na tinirhan ko ng high school ay mga Adventist. Kaya yung pong panahon na yon, umaattend naman po ako, kaya lang may hinahanap ako parang hindi ito, gano'n. Kaya po nung nakarating po ako ng Manila ng 1987, ang pinag-pray ko po talaga, dalhin ako ni Lord kung saan niya ako gusto na mag-grow ako. Kasi nakakarinig naman ako ng Word of God. Pero ang sa akin parang kulang na naghahanap talaga ako. Kaya nung pong nagkaroon, may fellowship po sa Myra ko, may Bible study sa Myra ko, doon po nag-start na nakarinig ako ng Word of God hanggang parang yung desire mo ba, na-satisfy ni Lord yung desire mo na, eto na Lord, eto na po ang binigay niyong community. So 1987, naka-attend ako sa Myra ko, tuloy-tuloy na yon. Yan. Talaga naman pong ang Diyos ay may pinaglalagyan sa ating community or church
para kung saan tayo lalago. Hindi naman po namin sinasabi na sa comfy kayo. It might be different for you, pero may paglalagyan po ang Diyos sa bawat isa sa atin para masunod yung plano niya sa buhay natin. At yun nga yung kay Sister Luz. Si Sister Luz, ilang taon ka ng byuda? 1989 ako kinasal, 1992, doon kinuha ni Lord si Brother Robert. 92? Ilang taon na? 3 taon, 2 years kung boyfriend, 3 years more than 3 years kaming nagsama. Okay. So, nung kunin pala si brother, na kay Lord ka na? 92 87 Oo, kasi 1987, tapos sumasama na siya sa fellowship. That time kasi buntis ako kay Sarah, nung naman siya yung nag-invite na magpa-LSS sa Comfy. Kaya yun na naman ang prayer ko, yung makasama ko talaga siya na... nakasama mo pa talaga siya sa Comfy bago siya kinuha ni Lord. So naging comfort din yun sa'yo, ano? Oo naman, kasi nung time na kinuha ni Lord, siyempre, yun ang pinakamabigat na pagsubok na dumating. Kaya lang si Lord, pinrepare niya na ako, dalaga pa lang ako. Naibigay niya na sa akin ng Isaiah 43. Okay. Noon, hindi ko maintindihan kasi sabi ko, Lord, ang bigat-bigat naman ng word na to. Ang bata-bata ko pa. Para pag binasa mo kasi siya, parang mabigat ang dating kasi hindi ko maintindihan. Pero nung dumating yung pagsubok na kinuha si Brother Robert, ang bibigay sa akin ng lakas noon, na pinasalamatan ko na kinuha siya ni Lord na nasa Kanya. Yung sinurrender niya ng buhay niya sa Kanya, na alam kong kasama ni Lord. Kaya kahit anong pain, yun ang pinaka-blessing sa akin ng Panginoon na nadala siya kay Lord. Kaya noon ko lang naintindihan na kaya pala binigyan niya sa akin ng Isaiah 43 kasi dadanasin ko yung mga bagay na yon. So hinihanda ako ni Lord talaga. Kaya nung time din na ganung kabigat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa awat grasya niya, nakayanan ko kasi siya talaga, hiningi ko sa Kanya na bigyan niya ako ng lakas kasi hindi ko kaya. Kaya salamat sa Diyos. Yun po ang kagandahan kapag tayo Christian. Pag may mangyayari na sa atin, sometimes beforehand, binibigay na ng Diyos yung magiging comfort and guide natin dun sa daranasan nating sitwasyon. At alam mo, yun yung sinasabi ni Sister Linda kanina dun sa word niya, na for other people, yung mystery na yon ay hidden. Hindi nila maiintindihan. Kaya minsan sasabihin nila, ito, namatayan na, nakangiti pa. Di ba? Kaya nga pag nagsiservice tayo sa mga patay, di ba? Kakaiba yung service sa mga na kay Lord. Because hindi na hidden sa atin yung mystery na yon. That Christ lives in us, kaya nakakapamuhay tayo sa gitna man ng mga maraming pagsubok. Eto, madaming dinanas to. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin, di ba? Thank you, Lord, talaga. At Sister Lynn, baka may... Kay Sister Luz muna. Sister Luz at young age, tapos wala na yung brother husband mo. Tapos ng mga bata, maliliit pa. Paano mo na overcome yung pagpapalaki sa mga bata na nag-iisa ka? Paano naging alive itong Isaiah 43 sa'yo? Dahil nga pinanghahawakan ko yung word niya na kahit anong dumaan na pagsubok, nandun ang kanyang pag-iingat sa'yo, tinawag niya ako sa aking pangalan. Talagang salita ng Diyos na yan talagang pinanghawakan ko. Tapos nung yung time nga na wala na siya, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng word na panghahawakan ko na yung habang buhay na panghawakan mo. So binigay niya yung Romans 8:28. What in all things, ano yung umpisa nun, sister? In all things, God works together for good for those who love Him, to those who has called according to His purpose. So kahit anong bigat nang dumating, hindi ako nagtanong kay Lord kasi ang sabi niya, in all things. In all things, so kahit na ang nangyari sa'yo, pagsubok,
ang sa akin, pwede niyang i-turn it into a blessing. Yes. So, nung dumating yung panahon nga ganun, kahit fellowship, hirap akong umaten. Kasi ang pakiramdam ko, pag pumunta ako sa Greenbelt, parang may nakataling tanikala sa paa mo, parang ayokong humakbang kasi maalala ko lahat. Kaya lang, sabi ko, pag hindi ako lumapit kay Lord, lalo ako manghihina. Pag di ako nakarinig ng fellowship, lalong bibigat. Kaya pag pupunta ako ng fellowship kahit mabigat, alam ko nandun ang pagpapala ni Lord, makakarinig. Kaya yun po yung naging guidance ko. Kasi nung namatay siya, 1.5 si Jeno. Si Sarah po ay 2 years old. 2 years old mahigit. Magkasunod sila ng buwan, August, September. Nagkita sila ng taon 1 year, 1 month pa, August, September ang birthday nila. Ngayon, napakabuti ng Diyos, 3 months before namatay si Brother Robert, napakilala niya ako sa isang auntie niya na close ng father-in-law ko. Which is, yun pala ang ginamit ni Lord para magkaroon ako ng mabless ako. Talagang in-encourage nila akong magtayo ng negosyo, yung knowledge ko sa pananahe. Silang nagbigay ng puhunan sa akin. Ang ginawa, binili na ako ng machine, pero ang inihingi kong puhunan is 5,000 pesos. Yung 5,000 pesos na yon hanggang pinalago ni Lord, sabi ko, isa lang ang prayer ko, Lord, sa mga taong nagmalasakit sa akin, bigyan mo ako ng break. Yun po ang time na binigay niya sa akin ng isang multinational company na matagal ko pong hinandle yon every year. 10 years po siyang nag-stay sa amin na kami lang ang nakapag-supply sa kanila ng ganon. Tapos dahil multinational kilala, wala po akong, hindi po kami nagbibid. Parang word of mouth lang na, eto magandang supplier, quality yung trabaho. 25 years po actually, kinlose ko po siya ngayon temporary. For 25 years, pinrovide ni Lord ang kliyente na hindi ko hinanap. Ako yung kinukulangan ng tao sa mga dumadating. Yun po ang binuhay ko sa akin, 2 anak. Yun po dahil sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Kasi napakabuti ng Diyos, binigay po niya talaga ang... I-improve niya kasi ang buhay mo, hindi pwedeng hindi pag lumapit ka kay Lord. Tama. Hindi pwedeng hindi niya i-upgrade. Amen. Na pati pong buo kong pamilya, damay na yon na binigyan niya ako ng bahay bago matapos sila Jeno at yung mga bata, awa ng Diyos, si Sarah po nasa New Zealand, si Genesis nasa airline company. Pati yung pangarap kong makabiyahe nang wala akong kakayahan, binigay pa rin ng Diyos. Kaya sabi ko, walang dahilan na manghihina ang Kristiyano kahit anong dadanasin niya. Kasi may Diyos kang siguradong gagabay at tutulong sa'yo. Amen. Thank you, Yan. Lord. Narinig niyo po yung sinabi niya, yung sa Romans 8:28. Yung nawalan siya ng asawa, ay hindi po good thing yon kung tutuusin. Pero narinig niyo po ba yung sinabi niya? Sa lahat ng mga nagmamahal kay Kristo at tinawag niya, even a curse, sabi niya, can be turned into a blessing. Yun po ang sinasabi sa Romans 8:28 na He is working for our own good. In all things, sa lahat ng bagay, kay maganda o hindi, He is working in those things, di ba? Para po sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag. And mind you, mga kapatid, that promise is not for everyone. Yes. That promise is only for those who love the Lord and are called according to His purpose. At yung dalawang word mo, no, they prove to be alive and true sa buhay mo. Kasi yung unang, yung sa Psalm 43, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. At hanggang ngayon, hindi po siya nag-asawa. At sabi nga ni Talin, mag-isa, pero yung mga anak niya, napalaki ng maayos. Hindi lamang po sa estado sa buhay maayos ang mga anak niya. Pati po sa pag-uugali, kami po ay mga witnesses kung gaano rin kaganda ang pagpapalaki niya sa mga anak niya pagdating po sa pag-uugali.
Ayan, thank you, Lord. Ayan. Mamaya-maya, kay Sister Net naman tayo. Pero yung kay Sister Babalik Luz na... ulit kita. Oo, kasi napakaganda ng Romans 8:28. Yung unang-unang sinabi rito, and we know that in everything, God causes all things to work together for good. Ito pong una, and we know. Bakit mo alam? Because of your relationship kay Lord. Di ba, Christ is in you. You know that you know that you know na si Lord gagawin niya ang lahat. Ino-orchestrate niya lahat in every events of our life. Lahat ng events, maganda man o hindi, siya yung nag-orchestrate sa life ni Sister Luz. Ngayon pupunta tayo kay Sister Net. Sister Net, ano na nga ba yung word mo? Sa Proverbs 3:5. Sa Proverbs 3 po, 5-6. Memory verse natin yan, mga Memory kapatid. verse na natin. Oo. Kasi meron akong tanong, kasi nagkwentuhan kami yesterday, no, Sister Net? Meron akong tanong dito kay Sister Net. In what area, kasi nakalagay dito, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. May maganda po. Mga kapatid, tignan niyo itong sharing na to. Sister Net, anong area sa life mo where you attempt to restrict Him or ignore His influence? Anong area sa life mo? Dahil matagal na rin lahat tayo sa Panginoon, pero anong yung lately na temptation na nangyari sa iyo? Paki-share mo naman sa kanila. Yung latest po, yun na nga po nung di po ba nag-announce ng President ng lockdown. So, nung March 19 po, bali po sina Pastor Alexis na Sister Ria and company, pumunta po sila, dinalaw nila si Brother JV, tapos po, tumuloy sila sa wake ni Sister Linda Navarro, and then idinaan po nila si Jam sa bahay. Tapos, yung tights ko po, parang iisipin mo, parang hindi mo muna ibibigay dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero sabi ko, Lord, hindi po kailangan bigay ko. So, in advance ko na po ngayong March 31. So, yun, sabi ko, kailangan talagang ibigay mo yun dahil para kay Lord yun. So, ibinigay ko po. Tapos, thank you, Lord, hindi ako na-tempt na hindi ibigay. So sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Tapos nung nga po, before po April, talagang binigay na po ni Lord yung pangpondo po namin hanggang ngayon July. Kaya sabi ko, usually po, most of the time, minsan ibibigay ni Lord a day before or mismong day na magpopondo ka, doon ka palang magpopondo. Pero yun po, binigay niya hanggang ngayon July. Kaya sabi ko, Lord, thank you po at I did not miss the mark kasi siguro kung binidhold ko yon, baka hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya thank you, Lord po at yun, sa grace niya na makasunod sa kanyang utos. Kaya thank you, Lord po. At hanggang ngayon, pati nga po yung nagbigay rin siya ng ibang puhunan, yung pagtitinda ng food, kimchi, ganyan. Basta willing lang po tayo magpagamit kay Lord, hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pangangailangan natin. Kaya, at saka yung buong puso, yung may kagalakan na magbigay, talagang hindi kanya pababayaan. Kaya thank you, Lord po. Amen. Isa po yan actually sa mga temptation sa mga Christians ngayong pandemic. Exactly the same reason, Sister Net, nung naisip ninyo, kaya yung mga ibang kapatiran natin, hindi na-withhold nila yung para kay Lord. Mga kapatid, how you behave with your finances will reveal how you trust the Lord. Kasi po, sa mga ganitong mga panahon natin talaga masusubok yung faithfulness natin kay Lord. Pero thank you, Lord po, na for most Christians,
I know. For most Christians, si Pastor talaga. For most Christians, yung faithfulness po talaga nila, hindi nag-falter ngayong mga pandemic na ito. Kasi time and time again, napatunayan na nila sa buhay nila kung papaano mag-supply ang Diyos. Sige, para hindi na tumayo ulit si Pastor, na-share ko nung isang araw na yung may mga naitabi po kami na sabi namin gagamitin namin para sa travel, di ba? Hindi ka man makaka-travel, di ba? Dahil nga pandemic, hindi mo pa rin alam kung hanggang kailan to. Pag sinabi ng Diyos na i-lift na, it's up to the Lord. Okay? Hindi po up to the government officials, it's not up to kung kanino pa man, it's up kay Lord, ha? Kung ano, kailan po yung sabihin ni Lord. So, nung isang umaga, Sister Net, meron po kaming leading, di ba? Nakuha nga ni Pastor yung kanyang, sa SS niya, pag-ibig. So, meron po umagang-umaga, paggising ko, may sinabi na agad si Lord. Kaya sabi ko sa kanya, Beb, sabi ni Lord, mag-share daw. Sabi niya, saan? Sa mga workers. Sabi ko, ang alin? Pera mo. Sabi ko sa kanya. So, yun? Dali-dali yun. Dali-dali po yun. Sabi ko, anyway, pag magta-travel, the Lord will provide. Ilang beses na po ba kaming nagta-travel? Wala naman kaming gastos. Simula sa aeroplano hanggang sa mga hotel, mga kapatid. Nakikita nyo lang kaming travel ng travel, pero sa totoo lang po. Konti lang kami namin doon. Minsan nga pinipilit pa namin yung gastos namin na yun eh. Hindi talaga kami. Thank you Lord po doon. Thank you Lord for that. So, sabi namin, di ba, mag-provide naman si Lord ulit. Di na share namin. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kinabukasan, exactly the same amount na isinyer namin ay ibinalik sa amin ni Lord. Ay, glory to God. Ang katakataka pa doon, it is from unexpected. Parang hindi namin ina-expect talaga na manggagaling doon sa nag-bless. Thank you, Lord, talaga. Tapos, alam nyo, nagulat talaga kami. As in, nagulat. Sabi ko, ha? Tapos, nung binilang ko, exactly the same amount na ibinalik. Tapos, alam nyo, pag message ko doon sa nagbigay, ang sagot, I saw your show on Facebook and the Lord spoke to me. Wow. Oo. Tapos sabi niya, keep up the good work, God bless you even more. Praise Oo, naku, pag nalaman niyo kung sino, maski kayo sasabihin niyo, ha? Ganon. Promise. Kaya, you cannot outgive the Lord. Huwag niyo pong idahilan na pandemic ngayon, no, hindi mo malalaman kung hanggang kailangan magsubi ka. Naku, hindi po yan ng economic plan ng Diyos. Hindi po yan ng God's economic plan. You will not be blessed by the principle of the world na pandemic ngayon, kailangan magsubi ka, kailangan maghigpit ka ng kamay. Ang sabi, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay, mga kapatid. Kaya, I encourage you to share based on what you have. Hindi ka naman po hihinga ng Diyos nang wala doon sa kaya mo. Kaya kapag sinabi niyang ibigay mo kapatid kasi ibabalik din niya yun sa'yo. Hindi man ibalik sa'yo sa mga material na bagay, asahan mo, merong gagawing maganda ang Diyos sa buhay mo. Thank you, Lord. Yan. Oo. Thank you, Lord. Ang sikreto po dito, do not limit God. Sometimes itong intellect natin ang naglilimit na hindi nakikinig tayo pero hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng ating Panginoon. Do not limit God. Diyos ko, kagaya nga nung kay Sister Net, sabi nga niya, Sister Linda, yung mga check, pagkatapos niyang ibinigay yung tithes, pero may attempts na talagang hindi Di ba ikaw din, Talin, nag-share ka sa camera, tapos kinabukasan, minessage niya agad sa akin, sige nga, Talin, share mo nga. Nung yung nag-appeal sa camera, nag-usap na si Lord sa akin. Meron ng amount pati. Tapos, siyempre, sasabihin ko sa asawa ko, the same amount po.
Tapos binigay namin po, mga kapatid, do not limit God. Kinabukasan, the same amount po binigay niya sa amin. At hindi mo alam kung saan nanggaling yung kinausap ni Lord. Hindi po namin ina-expect na bibigyan po kami. Thank you, Lord. Do not limit God, mga kapatid. Yun nga pong kay Sister Net, sabi niya, hindi biro-biro po yung mga checking pinupunuan niya. Tapos may mga supplier siya na naiipon yung check ni Sister Net, ayaw nilang i-deposito kasi COVID nga, baka nga wala siyang pampondo. Sabi ni Sister Net, ba't di mo i-deposito yung cheque? Kasi baka wala kang hindi, puno na yan, kaya yung buong July, up to date si Sister Net. Thank you, Lord. Amen. Yan, ngayon naman, punta naman tayo sa kanilang mga anak. Isa po sa mga blessing ng ating mga kapatiran ngayon na nandito ay ang mga anak nila. Sabi ko nga sa inyo, si Tita Luz, pinalaki niya rin mga Kristiyano yung mga anak niya. And recently, ang blessing nga po niya ay si Sarah Potpot. Sarah Potpot ang tawag. Si Sarah ay ipinadala po sa New Zealand. At ngayon, grabe yung work niya. Share mo nga yun, Sister Luz. Na dati, yung work niya rito, sa ER kasi siya, medyo madugo, Sige nga, Si Sarah po, bago nagpunta ng New Zealand, nasa St. Luke siya. Pagka-graduate niya kasi, yun talaga ang pangarap niya, makapagtrabaho sa St. Luke's. Kasi gusto niya talagang puntahan ng lugar ng New Zealand. Kasi din yun old-fashioned. Ngayon, nung pagka-graduate niya, nung naghahanap siya ng trabaho, isang salita lang sinabi ko sa kanya, huwag ka nang magpakapagod. New Zealand ka, St. Luke's ka rin lang naman ilalagay ni Lord, sabi ko sa kanya. Tapos, nagpunta na siya sa malalaking hospital. Tapos, yung hapon na yon, tinext siya ng St. Luke na pwede na siyang mag-training. Umaga ko sinabi sa kanya yon, hapon tinanggap siya ng St. Luke's. So, nag-stay po siya sa St. Luke since nasa ER siya. Sila yung pinakapagod sa St. Luke's. Minsan 16 hours, nagjo-duty. Minsan dadating yan. Sinusundo ko talaga. Madaling araw. Round trip kami ng taxi. Susunduin ko 2, 3. Talaga pong pagod na pagod. May pagkakataong umiiyak siya. Pero ang sabi ko sa kanya, hiningi mo yan kay Lord, pinagkaloob niya, matulog ka na anak, bukas ng umaga, iba na ulit ang pakiramdam mo. Lagi pong support ang binibigay ko sa kanya. Kasi gustong-gusto niya na pong mag-resign sa pagod. Kasi ang iniisip po niya na buti pa daw po sa public, kahit na pagod siya, ang pinagsisilbihan niya, yung mga walang pambayad. Kesa daw po yung mga iba na talaga syempre po St. Luke's, alam naman natin yun. Yun nga, pagod. Kaya, anak, sabi ko, ang gusto ni Lord, kung anong pinirmahon mong kontrata, tapusin mo. Kasi bilang Kristiyano, kahit anong hirap, pag binigay mo yung kay Lord, gagaan, tinuturuan ka rin, anak. Binibuild ang character mo na maging pasensyosa ka. So, natutuwa po ako yung passion niya sa trabaho, yung commitment niya. Natapos po niya 4 years. Matagal namin pinag-pray ang New Zealand o Ireland. Sabi ko, ma, kaya mo? Sabi niya sa akin. Kaya ko, anak, kasi may Diyos ako Malaki ang gagastusin kasi mag-aaral ako. Sabi ko, anak, mula maliit kayo, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Nag-iisa ako. Hindi ako nanghihingi sa ibang relative niyo na kahit na sasabihin tutulong. Kaya, kung pinalaki ka ni Lord, pinatapos ka niya, di siya ang bahala sa'yo. Ibig sabihin, anak, kakayanin niya kasi may Diyos ka. Hanggang pinrovide po ni Lord, nakarating po siya doon, na ipasa niya ang mga exam. Kaya, nagpapasalamat po ako na bago nag-pandemic, nakarating siya doon. Hindi dahil, siyempre po, yung iba talagang pagod din. Saludo naman po tayo sa lahat ng mga health workers, lalo na yung mga nurse at saka doctors. Ngayon po, inispera ko ni Lord sa isang pag-aalala. Pangalawa, yung pong susunduin ko siya. Kasi hindi po maalis sa magulang kasi mula maliit sila. Si Sarah, katabi kong natutulog yan Kung gaano ka-close sa anak mo. Kasi nga wala silang tatay, nanay ka.
Kaya nandun po yung pag-aalala. Pero tuwing nag-aalala ako, ay Lord, ikaw nga ang nagpadala dun eh. Kaya napakalaki pong blessing na dinala si Sarah doon. Siyempre po, kung susunduin ko, risky din yon. Hindi rin siya pauuwiin. Pero sabi ko, anak, thank you Lord kasi yan ang blessing niya sa'yo. Yan ang favor niya sa'yo. Favor child ka eh. Kasi alam mo anak, bakit? Kasi Kristiyano ka eh. Kaya yan ang favor niya sa'yo, yung pagod mo, yan na ang biyaya niya sa'yo. Kasi po doon, normal lang po ang buhay. Nakakalabas sila. Kaya lahat po talaga ng papuri, binibigay ko sa Panginoon sa pagpapala niya sa aming buong pamilya. Amen. Sister Net naman, tanungin natin kung ano yung mga naging blessing naman niya sa mga anak niya. Kasi yung isa nasa Korea, yung isa nasa Japan. Yung isa ay full-time worker ng Comfy, di ba? At yung bunso ay ang kasama ngayon nila sa bahay. At yung nag-iisang lalaki niya, Tumutulong na ngayon sa hardware. yun ang malaking blessing ni Sister Net. Sister Net, share nyo nga po sa mga anak. Thank you, Lord po. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord at yung panganay ko si Sister Jam, worker na ng ating Panginoon. At Oo, siya yung sa technical eh. At sabi nga noon nung nag-decide siya mag full-time worker dahil yun ang ano niya kay Lord. Sabi nga ng mga kakilala namin, ay ba't mo papayagan? Sayang, yun nga, kasi po dati nasa Channel 2 siya. Eh sabi ko, ano ni Lord yun? Eh, walang pang hihinayang sa akin at ako'y natutuwa at tinawag siya ni Lord sa gawain. At yung naman pong dalawa kong anak na yung isa sa Korea, Japan, kagaya po ni Cory, siyempre po teacher siya, nahinto nung pandemic, yung so kailangan po doon, yung nga, no work, no pay siya. Pero hindi po, kahit na po ganun ang in-announce, kinontinue niya pa rin po yung pagtatights niya. At awa ng Diyos, kahit na in-announce na wala siyang sahod, nagkasahod pa rin po siya kasi binigyan siya ng tutorial ng kanyang boss na Haponesa. Kaya hindi rin po siya nawalan ng Kaya talagang pag po tayong matakot na ibigay ang ating tithes on time, dapat hindi po natin dinidelay dahil kay Lord po yun. Dahil kung hindi niya tayo pinagkalooban ng wala rin tayong matatanggap. Kaya kailangan ibalik po natin ng buo sa ating puso na may kagalakan. At si Jeff naman po, yung isa nasa Korea, may asawa na po siya at wala po siyang work ngayon dahil pagkakasal nila, na po siya. Before kinasal, nag-resign po siya. So, wala po siyang trabaho. Dahil ang alam nila, maa-assign po dito sa Philippines yung asawa niya, lagi pong napopospon dahil nga po yung ngayon sa pandemic. So sabi nga ni Jeff, mukhang hindi will ni Lord na umuwi kami dyan, dito na lang kami, sabing ganon. So hanggang ngayon po wala siyang work pero nagpa-part-time po siya na as honorary reporter sa Korea. At so yung asawa niya po, yun ang may regular na sahod. At thank you Lord po ngayon, nagpadala sila ng tithes yung sa brother husband niya. Kaya thank you Lord po kako kahit na foreigner siya, na ni Lord na mag-tithes din sa atin. Kasi dahil wala po tayong gawain doon, may inatenan po sila doon, pero nag-decide po yung asawa na mag-tithes din po dito. Kaya thank you Lord po at hindi sila pinababayaan ni Lord doon at yung anak ko namang mabait, yung lalaki nandito. Mabait talaga. Nakaano na po siya ngayon, tumutulong na sa tindahan, dati hindi po. Kaya thank you Lord po at saka yung bunso nandun po siyang kasama namin sa bahay at binigyan din po siya ngayong pandemic ng business. Yung nga po yung kimchi. Dati po pati mga ulam po, kaya lang ininto na namin dahil
nag-regular na po yung sa hardware. So wala na kaming time magluto. Kaya yun, hindi stop namin pagluluto ng ulam. Sa kimchi na lang siya Oo, masarap ang kimchi ni Essie. nag-concentrate. Ayan. Kaya, Thank you, Lord. Thank you, Lord, po sa lahat. At talagang pag nag-trust ka kay Lord, hindi kanya pababayaan. Siya ang magbibigay ng mga avenues para kung paano kumita. Kaya thank you, Lord po. Amen. Yan. Di ka pa pinapauwi ni Lord kasi hindi pa kami nakakapunta dyan sa iyo. Ayan. Ngayon naman po, pakinggan natin ang sharing ng isang anak ni Sister Net na si Cory na nasa Japan. Good morning po mga kapatid. Ako po si Sister Cory Mercado. Anak po ako ni Sister Net and Brother Rod ng QC. So, nagpupuri na papasalamat po kay Lord sa lahat ng blessings, guidance, and protection na pinagkakaloob niya po sa bawat isa sa atin, especially sa protection niya po sa atin ngayon dahil sa COVID nga po at sa akin din po dito dahil nag-iisa lang po ako dito sa Japan. So, I've been here po since 2017 April. So, more than 3 years na po. And ayun nga po, thank you Lord po dahil siya rin po yung nagpadala sa akin dito. At from last year July, so I've been working for the same dispatch company simula nung dumating po ako dito until July last year. Kasi July last year, nag-end na po yung contract ng company ko po with the Board of Education na pinag-workan ko, ng city na pinag-workan ko po. And ayun nga po, kasi yung Board of Education dun sa city na yon, English teacher po ako dito. So yun, yung Board of Education po sa city na yon, they decided to change English teachers to JET program teachers. Ang JET program teachers po, sila po yung, yun nga, program po siya ng government na nag-hire po sila ng English teachers from native English-speaking countries. So, kailangan, pero kailangan po, nandun ka sa bansa mo. So, dahil nandito na nga po ako sa Japan, hindi na po ako pwede mag-apply dun sa JET program. So, I decided to mag-apply na lang po sa ibang English teaching jobs dito. Pero pinag-pray ko rin po. So, for the meantime, I stayed with the same dispatch company and ako na lang nga po yung natira kasi maliit lang po siya na dispatch company. And pero meron pa rin po siyang cram school and maliit lang din po onting students. So, yung ibang co-workers ko po before, they already applied to other cities here in Japan and also yung iba naman po umuwi na ng Amerika. And ayun nga po, kaya simula nung August last year, naging part-time na lang po yung work ko, so mas maliit na po yung salary, and until March this year. But unfortunately, because of COVID, nung March nga po, dahil nag-shutdown lahat ng schools dito sa Japan, wala po akong work. So wala rin po akong salary kasi nga part-time. So March and April, wala po akong salary. Pero nung February this year, tinawagan po ako nung isang Board of Education, which is direct hire, ng city na malapit po sa tinitirahan ko. So, tinawagan po nila ako if pwede daw po ako for interview for the full-time English teaching job dun sa city na yon. So, syempre, I said yes po, and ayun po. So, nung interview day, na-meet ko po yung other applicants. 8 po kami.
And dalawa lang po yung i-hire nila out of 8 applicants. So there were 3 Americans, 1 from Scotland, 1 from Australia, and 3 Filipinos. And isa po ako dun sa mga Filipino na nag-apply. And while waiting po, nakausap ko rin po yung ibang applicants, and dalawa po sa kanila, they've been working na rin po for that Board of Education for 5 years. Pero yung contract po kasi nila, after 5 years, kailangan i-renew. So, kailangan i-interview po sila ulit. So, pwede po silang i-retain or ilaglag na. I mean, bitawan nung Board of Education. So, ayun nga po. So, dalawa lang po yung i-hire. 8 kaming applicants. Tapos, yung dalawa nga po, nag-work na po for that Board of Education. And, ayun. Tapos, lahat po silang 7 other applicants. Fluent po sila mag-Japanese. And yung interview po was in Japanese. Ako po, basic lang yung alam ko sa Japanese. As in, sobrang onti lang po. So, yun. Pinag-pray ko lang din po kasi sa loob-loob ko talaga, parang yari. Lahat sila, mas malaki yung mga advantages nila na makuha kasi nga fluent sila mag-Japanese. Aside from lahat kami marunong mag-English, lahat sila fluent mag-Japanese except ako. And ayun, pero si Lord po, hindi niya po tayo pinababayaan. Sabi niya nga, kahit yung faith natin, kahit singliit lang ng mustard seed, sa Matthew 17:20 po, kahit singliit lang ng mustard seed, wala pong imposible sa kanya. Kaya, ayun po, nag-pray lang din po ako and waiting, ganyan. Tapos, after mga 1 or 2 weeks, nagsusnowboard po ako. Tapos, tinawagan po ako ng Board of Education, yung nag-interview nga po. So, tinawagan po ako nila para nga po ihatid yung good news ni Lord na kukunin ko daw nga po ba yung English teaching job. Kung gusto ko daw po kunin yung English teaching job. So, syempre ako, sabi ko po, thank you Lord agad. And sinabi ko, syempre, yes, of course. Tapos, para sigurado rin po, kasi nung time na yon, kasama ko yung Japanese friend ko, kasi nga hindi naman po ako fluent mag-Japanese. So, pinakausap ko po sa kanya para sure. Ayun nga po, tama naman po yung intindi ko na kinukuha nga daw po nila ako for that full-time English teaching job. Kaya, thank you Lord po kasi actually yung pag-decide ng yung sa pinag-workan ko po before na city, kung hindi po sila nag-decide na mag-change yung English teachers to JET teachers, malamang nandun pa rin po ako nag-work. Pero si Lord nga po, may mga pagbabago po siyang ginagawa para ilagay niya po tayo sa mas magandang sitwasyon, magandang kalagayan. Kaya thank you Lord po talaga sa lahat. And tunay nga po na hindi niya po tayo pinababayaan. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya, gagabayan niya pa rin po tayo at hindi niya po tayo bibiguin kasi nga po alam naman po natin na sa panahon ngayon mahirap dahil nga po tong COVID, and also dito rin po, kahit dito po sa Japan kasi marami rin pong nawala ng job kahit yung mga Japanese mismo dahil yung mga iba part-time work, mga ibang Japanese dito, mga part-time lang din yung work nila. Tapos, ayun, kaya thank you Lord po dahil hindi niya po tayo pinababaya ang mga anak niya.
Kaya thank you Lord po. Maraming salamat kay Sister Cory doon sa pagpapala na natanggap niya, no, at senior niya sa atin. Yan po ay isang blessing kung na nakukuha mo kapag pinalaki mo ang mga anak mo ng ang prinsipyong sinusunod ay salita ng Diyos. Kahit saan po sila makarating, hindi nila nakakalimutan. Kaya nga, sabi ng Word of God, train up a child in the way he should go. Para po paglaki niya, he will not depart from it. Kaya nasa Korea man, nasa Japan, nasa New Zealand, Word of God pa rin po ang prinsipyo yung na-apply nila sa buhay nila. Ayan. Thank you, Lord. Siyempre, time na naman para po magpaalam. Pero bigyan muna natin ang ating mga kapatiran ng advice or encouragement po sa mga panahon na to na nakuha naman din nila sa Word of God at isi-share sa atin. Sister Luz. Unang-una po, talaga, yung pagsunod kay Lord, sabi nga, obedience is better than sacrifice. Totoo po yun. Dudugtungan ko lang po ang konti kay Sister Net. Sa kalagayan po talaga yun, marami po talaga yung nagdadalawang isip kung ibibigay ang ikapu. Pero sa mga Kristiyano, siguro magdadalawang isip ka, minuto lang. Pero napakabuti ng Diyos sa awat grasya niya na ibigay natin ito ng buong buo. Kasi kung di ka naman bibigyan ni Lord, ano ibibigay mo? Sa panahon ngayon sa amin, napakabuti ng Diyos, bago mag-pandemic, may isang maliit na kontratang na-close na hindi ako minadali kasi nga wala pa silang pasok. Walang makapasok, so natapos ko, 2 lang kami, tsaka isang mananahi ng pantalon. Tinabas ko yung lahat, natutuhan ko yung kaya sabi ko, Lord, kahit pandemic, blessing yan sa Kristiyano, hindi dahil pandemic na, siyempre, lahat naman tayo, iniingatan natin ang ating sarili, pero sa Kristiyano, kahit pandemic yan, kahit anong problema, ang talagang pinakamahalaga sa atin, na lagi nating nakikita, kahit anong pagsubok, lagi nating nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi kahit anong mangyari, yun nga ang Romans 8:28, laging may nakikitang mabuting ibubunga ang isang Kristiyano. Kaya papuri pa sa salamat, binabalik ko sa Panginoon. Sister Net naman. Be prayerful always at be joyful in the Lord. In whatever situation we are in, and be thankful always instead of complaining, and trust in God's grace. And we must come to Jesus with a childlike trust. And since we are in a privileged position through the legacy of the church history, through the availability of the Bible and we have access to our ministry, that is through our pastors and ministers. Yet oftentimes we take all of this for granted. And we should remember that with privilege comes the responsibility. Yeah, thank you, Lord po, and God bless us all. Ayan. Alam nyo, nung isang araw pa po yung lesson na yan tungkol dun sa maika po, yung si Sister Tess Galietes, nung kanyang VOTD, may mga nag-comment, tapos nag-message, sabi nila, tumbok na daw yung Kaya dali-dali, Sister Ria, saan po pa pwede ipadala yung tithes? Minsan kailangan lang ng reminder ng ating mga kapatid, Ayan, kaya maraming salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin at salamat po kay Sister Luz at kay Sister Net sa pagsama po nila sa amin at babalik pa po. Talin, closing prayer na tayo, Talin, pag after mong Yeah, wag niyong kalimutan mga kapatid, the mysteries Christ is in you. Thank you, Lord.
Panginoon, maraming salamat po sa nangyari ngayong umaga. Alam namin ito'y ordain mo. Salamat din po sa mga nakinig at ikaw ay nag-glorify, Panginoon. Salamat po na see us through dito sa pandemic na ito at mananalig kami dahil kasama ka namin palagi. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. God bless po. See you tomorrow. Ang ating pong Sunday Fellowship pala, 8:30 na po. Hindi na po 9 a.m. 8:30 na rin po. 2 Timothy 2:2.